Purihin ang Panginoon. Welcome po sa Ang Katotohanan. Ang ating paksa na pagninilayan ay ang nasa Efeso Kabanata 2, talata 14 hanggang 17. Sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan, at upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus, na sa kanya ipinatay ang pagkakaalit, at siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo at ang kapayapaan sa nangalalapit. Ang ating paksa na pagninilayan ay ang kahalagahan ng pagiging kabahagi ng Iglesia. Ang Panginoon ay nangangaral noong siya ay nasa sanglibutan pa na ito ng kapayapaan sa nangalalayo at nangalalapit. Ang nais ng Panginoon, yung dalawa, ito ay tumutukoy sa mga Hudyo at sa mga Hentil, magkaroon ng kapayapaan, pagkakaisa at pagkakasundo. Nais ng Panginoon na maalis ang pagkakaalit, ang pagkakahiwalay-hiwalay, at ito'y ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng ang dalawa, ang Hentil at ang mga Hudyo, ay nais niyang maging isang katawan upang magkaroon ng kapayapaan. Ano ba yung katawan na sinasabi ng banal na kasulatan? Sa Kolosas Kabanata 1, talata 18, ay siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng Iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Ang tinutukoy na katawan kung saan nais ng Panginoon na maging kaisa, maging kabahagi ang dalawa, Hentil at Hudyo, para maalis ang pagkakaalit, para maalis ang pagkakabahabahagi, para maalis ang pagkakahiwa-hiwalay. Ito po, mga minamahal na kaibigan, ay ang Iglesia. Ang katawan, ang Iglesia. Ngayon, ang paraan para ang isa ay maging kabahagi sa Iglesia, para maalis ang pagkakaalit, ang pagkakahiwa-hiwalay, ang pagkakabahabahagi, para magkaroon ng kapayapaan, pagkakaisa at pagkakasundo-sundo o pagkakasundo. Sabi sa Gawa, Kabanata 2, talata 47, na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan, at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaligtas. Ang tao dapat makatanggap ng kaligtasan. Mahalaga ba na magkaroon ng isang katawan sa makatuwid baga ng Iglesia? Mahalaga. Dahil iyon ang gagamitin ng Panginoon para magkaroon ng pagkakaisa, pagkakasundo, ang mga Hentil at ang mga Hudyo. Tignan nyo ngayon sa Middle East, nag-aaway ang Israel at ang Iran. Ang Israel ay Hudyo, ang Iran ay mga Muslim. Paano magkakaroon ng pagkakasundo? Paano magkakaroon ng pagkakaisa? Kailangang malagay sila sa isang katawan na siyang Iglesia, na doon ay mararanasan nila ang kapayapaan. Talaga bang may kapayapaan doon? Sa Kolosas Kabanata ay 3, ang talata ay 15. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Ang tunay na kapayapaan ay nasa loob ng Iglesia. At itong Iglesia, gagamitin ng Panginoon para yung dalawa na nakakaalit, nakakabahabahagi. Tignan nyo yung nangyayari sa Iran at sa Israel. Nag-aaway sila.
Hindi lamang salitaan yan. Talagang nagpapatayan na yung dalawa na yan. Paano maalis yung pagkakaalit na yan? Dapat sila malagay sa iglesia. At para sila malagay sa iglesia, kung saan sila ipagkakalooban ng kapayapaan, dapat sila makatanggap ng kaligtasan. Paano sila tatanggap ng kaligtasan? Sa unang Pedro, Kabanata 1, ang talata po ay 9, na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Ano ba itong pananampalataya na daan para maligtas? Sabi sa Juan, ang kabanata ay 1, ang talata ay 12, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid baga, ay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Ang pagtanggap sa makatuwid bagay, pananampalataya. Ang pananampalataya sa makatuwid bagay, pagtanggap. Ngayon, paano tatanggapin ng mga Israelita at ng mga Iranian ang Panginoon para sila ay maligtas? Sa ganitong paraan, maaari na silang maging kabahagi sa iglesia para maalis na yung pagkakaalit, yung pagkakabahabahagi, magkaroon na ng pagkakasundo, magkaroon na ng pagkakaisa, para yung dahilan ng pagkakahiwalay mawala na, para sila ay maging isa na lang, isang katawan, isang iglesia, upang makamit nila yung kapayapaan. Sabi sa 1, Kabanata 13, talata 20, Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang tumatanggap sa sino man sinusugo ko, ay ako ang tinatanggap, at ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Kailangan nilang tanggapin ang sugo. At ako po ay nagagalak at natutuwa na sa iglesia ng Panginoon ay naglagay siya ng sugo. Atin munang alamin kung ano ba yung tinutukoy dito na sugo, kung saan inilagay sila ng Panginoon sa iglesia. Sabi po sa Lucas, Kabanata 11, talata 49, kaya nga sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol, at ilan sa kanila ay kanilang papatayin at pag-uusigin. Kaya ito po ang mga sugo ng Diyos, apostol at propeta. Kaya, bakit mahalaga na ang isa o ang mga tao ay maging kabahagi sa iglesia? Mahalaga para ang tao ay makalaya na sa pagkakaalit, sa pagkakabahabahagi, sa pagkakahiwa-hiwalay. Para yung dahilan, kaya ang tao nahihiwalay sa isa't isa, mawala na. Para papagkasunduin na ang bawat tao, papagkaisayin na ang bawat tao sa pamamagitan ng isang katawan na siyang iglesia. Ang Panginoon ay nangangaral ng kapayapaan sa nangalalayo at sa nangalalapit. Ang kapayapaan na yon ay pagkakaloob sa puso ng bawat tao sa pamamagitan ng sila ay tutugon sa panawagan, pumasok sa iglesia. At sila ay kailangan talagang dalhin sa iglesia. Gaya ng sinasabi sa 1, Kabanata ay 10, talata ay 16. At meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila ay kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila ay magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. May mga tupa sa mga Israelita. May mga tupa sa mga Iranian. May mga tupa sa iba pang mga lahi na nagkakaaway-away. Ano ang katangian ng mga tupa? 1 Kabanata 10, talata 25 hanggang 28. Sinagot sila ni Jesus, sinabi ko sa inyo at hindi kayo nagsisampalataya. Ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay siyang nangagpapatotoo sa akin. Datapot hindi kayo nagsisampalataya sapagat hindi kayo sa aking mga tupa. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila ay aking nakikilala at sila ay nagsisisunod sa akin. At sila ay binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanman hindi sila malilipol
at hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Yung mga tupa na kinakailangang dalhin sa kulungan upang maging isang kawan, sila ay ang mga nakikinig at sumusunod sa Panginoon. Sumasampalataya na sila sa Panginoon. Kaya lang, maaring sila wala pa sa tunay na pananampalataya. Halimbawa, ang mga Iranian, sinisikap nilang pakinggan tiyak kung ano yung salita ng Panginoon, alam nila. Ang mga Israelita, sinisikap nilang pakinggan at sundin tiyak yung salita ng Panginoon, alam nila. Dahil meron silang katangian na handang makinig at sumunod sa Panginoon, mga tupa sila. Kailangan silang dalhin sa kulungan para maging kawan. Ano ba yung kawan? Gawa, Kabanata 20, talata 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ano yung kawan? Iglesia. Kaya dapat itong mga Israelita na nakikinig at sumusunod sa Panginoon, kaya lang wala pa sila sa kawan, wala pa sila sa iglesia. Itong mga Iranian na nakikinig at sumusunod sa Panginoon, kaya lang wala pa sila sa kawan, wala pa sila sa iglesia. Kailangan silang dalhin sa Panginoon. At iba pang mga lahi na handa namang makinig at sumunod sa Panginoon, kaya lang wala pa sila sa kawan, wala pa sila sa iglesia. Ang pakikinig at pagsunod sa Panginoon, pananampalataya. Kaya lang, yung mga wala pa, na nakikinig naman, na sumusunod naman, sa makatuwid bagay sumasampalataya naman, yung mga wala pa sa iglesia, dapat silang dalhin. At ito ang kaparaanan ng Panginoon para magkaroon ng kapayapaan, pagkakaisa, para alisin ang pagkakaalit, para alisin ang pagkakahiwa-hiwalay sa dalawa. Ano yung dalawa? Hentil at ang Hudyo. Kaya upang magkaroon ng pagkakaisa, magkaroon ng kapayapaan sa Hudyo at sa Hentil, ito po ang kahalagahan ng pagiging kabahagi ng iglesia, bukod sa upang mapanatili ang kaligtasan, sapagkat hindi ka naman maaaring maging kabahagi ng iglesia malibang ikaw ay nakatanggap muna ng kaligtasan. Babasahin ko, Gawa, Kabanata 2, talata 47, na magpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. At ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Unang Pedro 1:9 na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Kaya, para maingatan ng kaligtasan, magkaroon ng pagkakaisa, magkaroon ng pagkakasundo. Ito po ang kahalagahan ng pagiging kabahagi ng iglesia. Ako po si Carlos L. Hernandez Jr. Ito ang katotohanan. Purihin ang Panginoon.